Gagawa ako ngayon ng ginamos. Kaunti lang itong gagawin ko. Gusto ko lang makakain ng na rin salt. Yung tubig. Ito pala yung gagamitin ko sa ginamos. Isang dilis na ganito. Tubig na may salt. Yan ang ipanghuhugas natin. Natin ito. Ayan. Ayan. Yung tubig na hinugas natin dito is may salt. Tapos, sasalaan natin. Dito sa may salt. Hugasan pa natin to. Sasalain ulit natin. Yung gamit. Linis na itong isda na to. Dilis to. Mga kaunti lang gagawin kong ginamos. Kasi ako lang yung nakakain. So, mag-a-add tayo ng maraming salt. Kasi maraming salt. Then, ito na siya. Yan na yung ginamos natin. Then, ililipat natin siya sa isang container or jar. Bababad natin ng 1 month. Add natin ng salt. Ayan. Ayan. Yan na yung aking ginamos. Simple lang, easy lang yung ginamos. Ilalagay ko sa isang container na malinis. Lagay natin dito. Buburuhin natin to until 1 month bago natin kainin to. Yung ginamos na to. Alala ko yung ginamos na isda. Yung tawagin dito is bagoong. Lagyan natin siya ng salt. Lagyan natin kasi yan ang magaan sa kanya. Yan ang magluluto sa kanya. Guys, yung finished product ng aking ginawang ginamos, i-ano natin yan ng 1 month. After 1 month yan ang parang buburuhin natin siya. Yan yung ginamos. Tapos, simple lang. Kakain niya ng after 1 month. Ayan yung bagoong na dilis na isda. So, sana makatulong sa inyo guys, yung mga nagsisimula ng maliit na negosyo. Ayan, magagamit nyo. Please subscribe to my YouTube channel guys. Bye. God bless.
Guys, ng atsara. Pero ginadgad ko na siya. Tapos, pagkatas ko gadgarin, pinigaan ko rin siya ng asin at saka binanlawan ng tubig. Ito, dry na to. Pinigaan ko na siya. Ayan. Okay na to. Pagsasama-samahin na lang natin yung mga dry. May carrots akong nilagyan ko ng design. Nasa inyo naman yung kung lalagyan nyo ng design o hindi. Tapos yung tanggalan ko ng design, isasama ko na rin para hindi siya sayang. Ayan, carrots, then bawang, yung bawang na hiwa ko ng ganyan. Ayan. Then red bell pepper na natin lahat. Tapos mag-add din ako ng luya. Add tayo ng luya. Iniwa ko na rin siya ng ganyan. Yung ginawa ko na to guys is isang papaya lang. Maglalagay ako ng pasas. Ayan. Ano lang to, pang konsumo lang tong gagawin kong atsara. Then haluin natin to. Ayan, haluin lang natin to lahat. Then gagawa na tayo guys ng ano. Hayaan lang natin to. Gagawa na tayo ng ano, ng pinaka-ano nito. Yung syrup nito. Nagpa-ano na rin ako ng jar. Pinakuluan ko na rin yung jar para ready na to mamaya pag nailagay na. So, iwanan muna natin to. Gagawa tayo ng gagawa muna tayo ng syrup. Ngayon, mag-a-add tayo ng suka. Kahit anong suka. Suka, regular ang gamit ko. Isang bote. Kasi kaunti lang naman gagawin ko. Kaya natin kumulo. Kumukulo na yung vinegar. Mag-add na ako ngayon ng sugar. Add naman tayo ngayon ng salt. Yung salt, ganito lang karami. Dagdagan pa natin. Ayan. Mag-a-add din tayo ngayon ng paminta. Ayan. Yan, haluin natin. Tinikman ba niya? Tinikman niya? Sugar. Kulang pa ng sugar. Tinikman ko guys. Pwede nyo naman tikman yung sugar. Ay yung ginagawa natin. Anuhin lang natin to. Tunawin lang natin yung asukal. Ito guys, papatayin na natin. Tayo ng bote. Ito malinis na to. Tayo sa loob nito. Pasok lang natin sa loob. Ayan.
Kailangan dry na rin yung yung bote na gagamitin natin. Ayan. Tapos, pasok na natin ito sa loob. Ayan. Tayo ng mga Ayan. Tapos, i-add na natin yung syrup natin ginawa. Natin, din ilalagay natin sa ref. Ayan. Ayun. Wow, perfect. Ano natin. Ayan. Oh, init. Ayan. Ayun, atsara. Ayan na yung finished product ng atsara. Papaya atsara yan, guys. Ayan na yung finished product ng atsara na ginawa ko. Pag may prito, sarap yan. Bahagyan natin yung papa-cool down yan, tapos ilalagay na sa ref. Sa ref lang yan ilalagay natin. Subscribe to my YouTube channel, follow my TikTok and my Facebook page, same to my YouTube channel. Bye guys. Thank you for watching. 1 and 1/2 glutinous rice powder. Yan, gagawa tayo ng merienda. Yung konti lang na labig. Hinaba-haba nga daw kamayin na natin para mas mabilis. Ayan, kakamayin na natin guys. Ay mag-add ng konti pang tubig. Nag-grave ako ng kakain ng merienda na ganito. Naalala ko, nung hindi pa ako nagbibake naggagawa ng mga ganitong content, is ang hilig namin bumili ng ganon. Yung 3 piraso, 5 piso sa pamilihan. Alam nyo yun. Tapos, nag-crave kayo ng glutinous rice powder yun. Atin lang tansyahin yung para hindi tayo mahirapan din. Sa totoo lang, mahirap pag-tansya pag ganito. So, ayan na. Nagawa tayo ng ganito lang kalaki. Tapos, bibilugin natin siya ng parang pag-anon lang. Bibilugin natin ng ganon. Then, atin ngayon tutuhugin yung gitna. Butasin natin yung gitna para pag nag-fry tayo, hindi siya lulugo. Yung nagawa. Ayan. Ayan na yung nagawa. Tapos ngayon, susunod na natin, i-fry na natin yan. Butsi ba yan tawag sa inyo, guys? Ayan, nag-crave ako. Madaming oil. Hindi siya talaga yan, may butas. Parang hindi na siya luluto. Para maganda yung talaga sa ating pinafry na. Chiko-chika tawag sa inyo ito, guys. Chiko-chika. Ano tayo mo? Ingat lang kayo na po. Kasatay na natin yung iba. Ayan, maganon na rin tayo ng banana cue. Natin muna ito. Kada tayo ng sugar. Mga kalahating cup. Kalahating ganito. Ayan lang yung totoo ka-aramawais na banakit mo. Tapos after ito, tutulogin natin mga gula.
Lalagyan natin sa stick. Para hindi na tayo nilapa. Hindi na sa iyo. And guys ha, bigyan ko lang. Gawin nyo kasi. Hindi ko. Kutsi ko. Para lang natin mag-fry ulit. Kaya natin yung ayan na guys. Tingnan mo. Ayan. Para sa sugar. Ayan. Gusto nyo natin sa. Malibili natin. Stop lang. Ayan lang. Kain. Yung tayo ng karipa. Sinabreak sa inyo guys ng karipa. Ito yung paborito kong nabibili. Karipa. At saka banana cake. Sarap. Sarap ng butchi. Sana magustuhan nyo ang simple kong niluto for merienda ngayon guys. Please subscribe to my YouTube channel. Bye! Thank you all! Gagawa ko ngayon ng siopaw. 3 cups ng flour. Or katumbas nito is kalahating kilo. 1 cup and 1/8 of water. Yan ang yeast, kalahating kutsara. 1/2 cup white sugar. Mix lang natin to until na mahalo na lahat. Natin ilalagay na yung wheat ingredients. Baking soda. Kalahating kutsara baking powder. Baking powder. Oil. Kalahating kutsara. 1/2 tablespoon of salt. Then, mix na natin to. Hindi na kaya ng magkakamay na tayo. Make sure na malinis naman ang ating kamay. Malinis naman ang ating kamay. Mamasa natin yung dough until 5 minutes ang pagmamasa yung ating dough. 5 minutes. Natin dito dough kasi kailangan mamasa natin na maigi guys. Yan, hanggang 5 minutes na ating mamasakin ito guys. 5 minutes guys, manual lang. Sige, ano pa natin, wala pang 5 minutes. Ito na siya after 5 minutes na aking pagmamasa. Dire-rest lang natin itong dough. So guys, gagawa ako ngayon ng fillings doon sa siopaw, oil. So take lang natin yung add na natin muna yung pork. Pwede kayo gumamit ng giniling, pero mas bet ko yung may nangangapa. So take na natin dito sa medium bawang. Tayo ng konting bawang lang. Hapa ano lang yan. Just like ito na ganyan. Ayan, baka natin guys, kasi yung konting mais medyo maingay mo lang kasi. Ayan, hand lang natin po. Maulanin pa ng nag-ano lang ako na gagawa ng siopaw. Dahon ng laurel. Mag-add din tayo ng star anise. Mga 3 piraso ay ayan, mag-add tayo ng paminta, konting toyo, soy sauce, konti lang, konting suka, konting paprika,
Cup na water. Palalambutin lang natin to. Seasonings, mag-add ako ng seasonings pang yung ating pampalaman doon sa ating siupaw. Ayan na, atin nang tatagpasin. Yan. Atin ngayon hihiwain. Hiwain lang natin na dalawa. Para hindi tayo mahirapan. Tumpit-tumpit dito. Ayun ay piling na mag-success ang aking gagawing siupaw! Ayan. Hindi siya dumikit. Okay. Feel pork yan. Yan pala ay ating ginawang filling. Ang filling sa ating gagawing siupaw. Siyempre tayo rin naman kakain. Ang gawin natin, close lang natin yung iba. Sana success. Saan lang? Iba lang ginawa ko. Wala na. Parang hindi ganito. Parang masyado malaki. Aking ginawang siupaw. Siupaw. Okay, ready to steam. Ay, siupaw Ayan, balikan natin mamaya. 45 minutes natin sasalang. Siupaw kayo dyan. Ito ang pinaka-biggest kong gawa na siupaw. Ayan. Wow, siupaw. Big siupaw. So, ayan na. Kain na tayo. Kain na tayo ng siupaw. Big siupaw, guys. It's a big. Amazing! Amazing! Kakain tayo ng siupaw. Wow! Totoo nga! Ang kasabihan! Pag may tiyaga, may makakain! Mahanda na! Sarap ha? Sarap ng to. Sarap. O, si Papa pa lang yan. Sarap na. Ano pa kaya yung laman? Kain. Lasang siupaw. At maganda pa dito, napakalaki. Asadong siupaw. Alam niyo yung nag-grade ka ng siupaw, tapos nasa bahay ka lang, tapos malakas ang ulan, at may nakain kang siupaw. Wow! Wow! Amazing! A big siupaw. Wow! It's a big siupaw. Lasang siupaw. Hindi eh. Gamitan na natin guys ng kutsara. Wow! Sobrang guys ang kainin kung makainit. Sure, sa laki. Baka masabi sa sarap guys. Super yummy. Very good. Success. Ito lang sa akin sa na. Pag kumakain ako guys ng siupaw, ito lang kinakain ko. Una kong kinakain. Sarap. Kain. Sana guys magustuhan nyo ang sample kong recipe for today. Siupaw. Try nyo to guys. Hindi na kayo magsisisi. Hindi na rin kayo bibili. Kain. Pwede pang business. Promise. Yummy. So, ayan guys, naglagay lang ako dyan ng harina or flour. Ipapagulong lang natin yung isda. Ayan. Nilagay yung salt, yung isda, nilinis ko. Tapos nilagyan ko lang ng asin, sa seasonings. Tapos itong flour na to, plain lang yan. Pinagulong ko lang siya. Tapos ipa-fry ko na siya. Ganyan lang siya. Para ma-absorb ng fish yung flour. Ayan. Ganyan lang ako magluto guys ng prito.
Ayan, ano ako ng repolyo, tapos lalagyan ko lang siya ng itlog, then miswa. Magagawa ko ng soup. Kasi prito ang ulam ngayon. Gagawa ko ng sabaw. Ayan guys, papakita ko na lang sa inyo. At siyak naman alam niyo yan guys. Itlog. Buo lang yan na itlog. Ayan, 2 itlog guys. Ito. Tapos mag-a-add ako ng miswa. Simpleng lang ito, sabaw. Ayan, mapapansin nyo na hindi ko buo lang yung itlog niya. Ayan. Tapos mag-add na tayo ng sauce. Sauce lang. Then seasonings. Then already done na. Tikman lang natin ito. Ilang lang siya ng patis na lang lalagyan. Ready done na. Tulog.
kasi nag-chopstick. Wait lang, di ba? Dough para sa aking gagawing empanada. 2 cup ng harina or flour. Brown sugar, 2 kutsara. Ayan. 2 kutsara na baking powder. Konting salt. Ganyan lang. Lalagay tayo ng butter. Kapag wala kayong butter, pwede ng margarine kung anong available sa inyo. Room temperature lang ang ating butter. Rin tayo ng malamig na tubig, 1/4. Then mix na natin. Ayan. Kailangan yung ating dough is matunaw natin yung butter. Then haluin na natin sa pamamagitan ng paghalo ng kamay. Kamayin ko na to guys kasi maano naman yung aking kamay, malinis. Make sure lang malinis ang ating kamay bago natin i-ano. Natin lagyan ng konting tubig. Malamig pa rin siyang tubig guys, konti lang. Tapos ngayon, mamasain natin. 5 minutes guys yung ating masa. Empanada dough is i-rest na natin siya. Bibilugin na natin siya. Tayo mo. Bilugin natin siya. Ilagay na natin dito. So, ilalagay natin to sa fridge until 1 hour. Gagawa naman ako ngayon ng konting oil. Add natin yung garlic. Sunod na natin yung sibuyas. So, gagawin kong filling ngayon sa empanada. Hiniwa-hiwa ko sa maliliit na bread. Pwede kayong gumamit na giniling na manok. Then, hiniwa-hiwa ko na lang siya ng maliliit. Is patatas. Ayan, haluin lang natin to. Then, ihahalo na rin natin yung carrot. Mga maliliit lang yan. Then, ihalo din natin yung pasas. Pasas ito. Add na rin tayo ng oyster sauce. Mga 1 kutsarang oyster sauce. Soy sauce, 1 kutsara din. Paminta. Mag-add ako ng cubes na chicken. Then, halo-haloin na natin. Halo-haloin natin hanggang sa maluto na ito. Pwede tayo gumamit ng fork. Nasa inyo kung anong gusto niyo. Tayo ng seasonings. Add na rin natin yung green peas. Then, halo-haloin lang natin. And hayaan lang natin until maluto ito. Madali lang naman ito maluto guys. Yung mga ginawa natin dito. Pwede kayong gumamit ng beef or chicken. Ito, chicken ang ginamit ko. Tapos, hiniwa ko lang siya na maliliit. Empanada filling. Empanada filling to. So, mga 5 minutes. Maluto na yung lahat-lahat. Isararest lang natin to. Gamit ako ng isang itlog. Tapos ng 1 oras. At ito.
Slice na natin ito. Pakat muna natin siya ng pwede natin anuhin guys. Ganyan. Tansya na lang natin ito. Ayan. Ikakat na lang natin ito para hindi mahirapan. Ayan. Dito sa ating add tayo ng flour para Tapos atin ngayon i-roll na to. Pwede natin guys i-ano to ha. Pwede natin timbangin. Tapos taran, meron tayong hulmahan. Wait lang. Sabi nga, lahat ng first time, pinag-aaral. Ang maganda dito, pag gumagamit tayo ng hulmahan, mapapabilis yung ating process ng ating paggawa ng empanada. Tapos, gagawin lang natin, tusukin lang natin dito, magkabilaan, para hindi siya lumubo pag frinay natin mamaya. O, diba? Ang ganda. Para hindi lumubo pag frinay natin mamaya. So, ating empanada. Bugat pa nilagyan ko. Bugat pa nilagyan. Tapos na. Perfect. Sinumugdag yan ng empanada. Chicken. Yan, tusukin lang natin, magkabilaan. Para hindi siya lumubo. Tusukin natin ito dito. Ng small size. I mean, yung medium size. Yung kanina, yung ginamit ko is large. Bali tatlo kasi yung mahan ko. Ayan. Bigyan natin ulit ng Ayan, experiment tayo guys. Kasi wala namang close lang natin siya. Dahan-dahan din. Gamitan natin ng kutsilyo para mapadali ang ating process. Ayan. Ayan. Wow, it's very good. Ang liit. Pero ang cute. Napaka-cute. Mas bet ko to. Mas bet ko to. Yung ganitong maliit. Dito. Guys, yung aking nagawang empanada. Madaming oil. Kailangan litaw yung maraming oil. Saka mainit. Ang tubig ko, mainit na siya. Sa pagkakarami yan, mainit siya. Ayan yung ayun. Sure lang natin, nababantayan natin yung ating ginagawa para hindi siya masunog. Ready na. Ayan guys, yung aking empanada na ginawa. Ayan, tikman natin yan. So, tikman natin guys. Yung maliit.
Wow. Sarap. Leche flan. Maglalagay lang ako, magkakaramelize lang ako ng sugar. White sugar. Yan, damihan natin. Caramelize to. Lakasan lang natin bahagya. Tapos mamaya, pag napansin na natin na naka-caramelize yung sugar, pwede na natin hinaan. Ayan, papansin na natin na tutunaw na yung sugar. Itlog. Mga 5 itlog na malalaki. Then, add na natin itong malapot na gatas. Condensed milk. Maliit lang. Tapos, maliit din na ibap. Ayan. Maliit na ibap. Yung balat ng lemon. Yung balat ng lemon, atin lang inano. Walang tayo ng konting flavor. Then, atin lang ngayon i-ano to. Atin lang ngayon i-mix. Until sa mahalo na lahat. Oops. Kailangan salain natin para smoothie yung ano niya. Pati na ngayon i-stem. Dapat dito may foil na yung ano natin babalo. Okay. Ano siya na smoothie. Wow. Tayo ay kakain ng sarap. Ayan, magluluto tayo ngayon ng pork. Lagyan natin yung pork. Yempo na ano yan, baboy. Then sibuyas. Then meron siyang paminta dahon, laurel, chili labuyo, chili green, paminta, soy sauce, regular na soy sauce, quart na soy sauce, tapos yung oyster sauce, mga 2 kutsara, oyster sauce, 2 kutsara, margarine, tayo ng margarine, mga 2 kutsara, ayan. Margarine. Then, kalamansi. Mga 10 pirasong kalamansi. Then, ketchup. Mga 1/2 cup. Mag-add tayo ng sugar. Konting sugar lang. Then, hayaan lang natin siya na kumulo. Mahinang apoy muna sa simula.
Ilan tayo ng seasonings. Kain. Walang sumo. Yummy.